Sa bagyo man o daluyong, di lulubog, di malulunod. Ito ang kasaysayan ng isang larawan. Isang bayan, ang reyna ng mga puso at isipan. Ito ang kasaysayan ng pananampalataya, pananalig, pasasalamat. Ito ang kasaysayan ng larawan ng mahal na Birhen ng Santissimo Rosario ng Salinas, Reina del Caracol. Balikan ang nakaraan, sariwain ang kasaysayan ng isang imaheng nagbuklod sa isang sambayanan sa pananampalataya. Ang nayo ng Salinas ay dating kabilang sa bayan ng Malabon na ngayon ay General Trias. Ang tawag na Salinas ay mula sa wikang Espanyol na sal na ang ibig sabihin ay asin. Tinawag ito na Salinas sapagkat matatagpuan dito ang malaking irasan o gawaan ng asin na malapit sa dagat. Ayon sa matandang kwento na isinalaysay ng mga pinipitagang mamamayan ng bayan ng Salinas na sina Don Catalino Abueg at Doña Rosa Ner, ang larawan ng mahal na Birhen ay dinala at iniluklok ng mga tripulanteng mangangalakal na maaaring buhat sa Mindoro na patungong Maynila. Ayon sa talaan ng Espanyol na Jesuita na si Don Miguel Selga, mayroong napakalakas na bagyo noong ika-22 ng Oktubre taong 1831 na nagdulot ng pinsala sa Maynila, Cavite, Bulacan at Laguna. Ang mga tripulanteng mangangalakal ay lula ng isang batel o malaking bangka habang naglalayag sa karagatan patungong Maynila. Dahil sa malakas na hangin at buhos ng ulan, ay halos lumubog na ang batel at ang kanilang lulang mga kalakal ay tinapon ng mga tripulante sa dagat upang hindi sila tuluyang lumubog. Iginapos nila ang kanilang sarili sa poste ng batel upang manatili silang sama-sama at walang sinuman ang tangayin ng malakas na hangin. Ang kanilang pinuno ay bumaba sa silid sa ilalim ng batel upang tingnan kung mayroon pang maililigtas na mahalagang gamit. Agad niyang napansin ang kwadro ng mahal na Birhen nang dahil sa malakas na alon ay umiindayo sa kinasasabitang dingding. Ito'y kanyang niyakap, nakaluhod at nanalangin ng taimtim upang ihiling sa mahal na Birhen ng Santissimo Rosario ang kaligtasan nilang lahat. Nangako siya na kung itutulot ng Panginoon na sila ay makaligtas, ay paggagawa nila ng kubol saan mang lugar sila makakadaong. Hindi nagtagal ay unti-unting humupa ang malakas na hangin. Pagsapit ng umaga ay naging maaliwalas na ang panahon at ang kanilang batel
ay nakadaong sa dalampasigan ng Mohon na tinatawag ngayong Luzon sa sitio ng Barangay Salinas, Marcelia. Ipinahayag ng mga tripulante ang kanilang pagkakaligtas sa mga mamamayan ng Salinas na kung saan nagdiwang at nagpista sa araw na iyon. Isinayaw ng mga tripulante ang larawan ng mahal na birhen. Isang lugar ang kailangan para isakatuparan ang pangako ng mga tripulante at sa tulong ng mga taga-Salinas ay naitayo ang isang kubol na yari sa kawayan at kahoy na galing sa kanilang batel. Taon-taon, sa panahong iyon ng buwan ng Oktubre, ang mga tripulante ay bumabalik sa Luzon upang magpasalamat sa mahal na birhen. Naranasan ng mga taga-Salinas ang kasaganahang hatid ng mga himala ng mahal na birhen at di naglaon ay nagpagawa ng isang mas malaking dambana sa mas mataas na lugar. Noong ika-22 ng Oktubre taong 1845, ang Salinas ay itinatag na isang bagong parokya at bayan sa pamamagitan ng isang dekreto ng pagtatag na nilagdaan ng Gobernador General Don Narciso Claveria. Ang parokya ay inilagay sa pangangalaga ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Ang bayang Salinas ay tinawag na Rosario dahil sa pagmamahal at debosyon ng mga mamamayan sa mahal na birhen ng Santísimo Rosario. At noong ika-3 ng Nobyembre taong 1845 ay itinalaga ang isang pari na miyembro ng Kurya ng Maynila at sadyang taga-Salinas, si Padre Mamerto Quijano Ner, bilang kauna-unahang kura paroko ng bagong tatag na parokya ng Rosario, Cavite, at nanungkulan siya hanggang Disyembre 1866. Ang kapistahan ng mahal na birhen ng Santísimo Rosario ay ipinagdiriwang tuwing ika-7 ng Oktubre. Ang karakol ay ginagawa tuwing bisperas ng kapistahan bilang pag-alala sa pinagbuhatan ng larawan na hatid ng mga tripulante. Ang sayaw at indayog ng karakol ay tanda ng pasasalamat ng mga taga-Rosario sa Panginoon at sa mahal na birhen. Ang pangakong natupad, pananampalatayang pinagtibay, pananalig at pag-ibig sa isang ina, sa mahal na birhen, si Maria, ang reyna ng bayan ng Salinas. Kapighatian, mga hamon at kagipitan ay napagtatagumpayan dahil sa Rosaryong Tanga.